Yo, what up guys? Another day, another Gala Flex Serie content na naman tayo. At today, dito naman tayo napadpad sa clan ng Clash All You Want. So, ayan, shoutout sa kanila. PKER123 Gaming, road to 69 win streak. As of the moment, grabe, meron sila ditong 70 win streak. Guys, grabe naman tong mga to. At ang clan leader nila dito ay si Amocon. So, ayan, shoutout sa kanila. So, sumali ako sa Classic War nila. Gamit ko dito ay Town Hall 13 account. Kaya lang ang problema guys, wala na akong inabutan. Late kasi ako, kasalanan ko rin. Kasi pag open ko dito ng account ko, pag check ko nito, tapos na agad yung war at ubos na yung mga bases ng kalaban. So ang gagawin natin dito, ipapakita ko na lang yung magiging yung mga attacks na ginawa nila. Ayan, 120, 111. So panalo ang Clash All You Want dito sa Pinoy Warrior. Grabe, Pinoy din pala yung nakalaban nila dito. So ayan, shoutout sa Pinoy Warrior Clan. Mga Pinoy din, Pinoy versus Pinoy. So, ito yung kalaban nila. Si King J, ang clan leader. At nanalo ang Clash All You Want. Pang 70 win streak nila to. So, ayan. Magpe-flex na lang tayo dito ng mga attacks na ginawa nila. Kasi hindi nga ako nakaabot, guys. Pasensya na. Busy kasi. So, ayan. Pe-flex na lang natin dito yung mga attacks nila. Mag-start tayo dito sa attacker sa number 1. Panoorin natin dito si Peaker. Hindi ko alam kung Peaker or Faker. Pero eto. Uy, grabe! Boss! Barcher! What? Okay, meron siya ditong Fireball Barchers. Grabe naman si Bossing. Gumamit siya doon ng Ice Block, Invi, and then Fireball. Boss, nagpapasikat ka sa amin ha. Pero sige, tignan natin kung anong ginawang attack dito ni Peaker. Grabe, 69-69. Barbarians, Mass Barbarians and Mass Archers guys. So sige. Pinul niya na dito si Warden. And then meron siya dalawang Ice Golems with Warden Apprentice kasama si Queen. Sige. And then nagdadrop na siya ng mga archers dito sa may bandang kaliwa para i-clean ups. And then si King sinama niya rin dito. And then Troop Launcher yung gamit niyang siege machine. Dinrap niya na rin yung remaining ice golems dito. Super minions yung laman ng bantay ni Master J. Oy! Beautiful Invi spell. Munti ka na mategi si Queen doon, pero dahil sa Invi niya, na-preserve pa yung kanya, hindi pala mategi. Muntik nang ma-activate agad yung ability ni Queen, pero nice. Back to full health yung kanyang Queen dito dahil sa ability and rage spell. And then ginamit niya na si RC dito pang snipe ng mga remaining defenses doon. And then si Queen ang bahala mag-secure ng Town Hall dito. Makukuha pa ba ng RC niya dito yung Monolith? Uy, mukhang makukuha pa ng RC yung Monolith. Grabe, nice one. At ang dami niya pa ditong Mass Barbs and Mass Archers. May mga spell support pa siyang pwedeng gamitin sa backend. Grabe, protected lahat halos ng mga heroes dito ni Peaker. Hindi ko alam kung Peaker, Poker, or Faker. Pero eto na nga, buhay pa rin yung RC dito. At sobrang laking value na nakuha ng Royal Champion niya, guys. Grabe. Parang ang nangyari dito ay Fireball Hero Dive with Barchers. Grabe nga yun, sir. So ayan, ang dami pang Barbs and Archers dito. Ang threat na lang ay Super Wizard Tower at Defending King. Pero hindi na ito magmamatter dahil wasak na ang base dito ni Master J gamit ang Fireball Barchers ni Peaker. Grabe. GG, sir. Ang lupet. Yan ang mga magaganda. Okay, panoorin naman natin yung attack sa number 2. Siya rin, si Peaker. Sige, panoorin natin yung attack na ginawa niya dito. Ibang strat naman ang gamit niya. Meron siya ditong Super Miners. Wow. Uy, kakaiba. Very creative ata talaga to, si Bossing. Okay, nag-start siya dito ng RC Walk. So, RC Walk and Super Miners smash to. Uy, nag-activate yung Invi spell. Oy, beautiful Ice Block. Apakagaling naman ni Bossing dito. So, ginamit niya yung Ice Block spell para hindi lumiko yung RC. So, by the time na mag-end yung duration ng Invi spell tower, nandun pa rin sa same pwesto si RC at ma-takedown itong buong compartment dito. At dahil dyan, kita nyo naman yung value makukuha niya dito. Kasama pa yung Revenge Tower dito. Ang dami niya pang Invis remaining. Tignan natin kung gagamitin niya lahat to dito. RC Charge Super Minor Smash pala to. Grabe yun. Okay, meron pa siya ditong isang Invi. Nice. And then may recall spell siya, guys ha. I-recall out niya pa dito si RC. Ayaw niyang mategi. So, ayan. Beautiful RC charge value. And then, nag-drop siya dito ng Baby Dragon pang pull sa Super Minions. And then, eto na. Dinrap niya na yung kanyang Mass Super Miners dito. Kasama si MP saka si Warden. Si Warden ay naka Healing Tomb and Rage Gem. Si MP dito ay naka Metal Pants and Meteor Staff. Okay.
Ngayon ko na lang ulit nakita yung Metal Pants, and then naka-Giant Arrow. Action figurine queen dito, pang-activate ng Invispell Tower dito sa may left side. Nice, beautiful. Yung Guardian dito, binabanatan yung MP niya. Nakita niya, nag-drop siya dito ng Totem Spell, and then nag-pop na siya dito ng Healing Tomb. Grabe naman si Bossing. Napaka-smooth bumanat. At talagang very attentive. Nakikita niya lahat yung nangyayari sa mga heroes and troops niya. So, napakaganda ng reflexes dito ni Peker. Hindi ko talaga alam kung anong pronunciation yan, boss. Pasensya ka na. So, ayan. Andito na tayo sa may back-end part. Meron pa siya ditong Metal Pants. Yun lang naman yung active kay MP. Dahil passive ang kanyang Meteor Staff dito. At mukhang wala na. Hindi na talaga makakadepensa ng base dito ni King J. At beautiful attack from Peker. Using RC Charge with Mass Super Miners. Galing. Usay ni Bossing. Ang smooth. Bumanat. Well executed. Nice plan. GG's. Okay, next attack. Mukhang naka-multiple accounts si Bossing dito. Dahil eto, kanya rin, si Peker 2. At meron siya ditong Mass Throwers ba to? Ano to? Sige, boss. Grabe naman, napaka-creative na ito ni Bossing. Super flexible player. Ang dami niyang alam na strat, guys. Okay, nag-start siya dito ng Zap Quake sa gitna. Tinanggal niya yung mga defense doon around the Town Hall. And then si Warden dito may kasamang furnaces sa may right side. Nagwo-Warden walk. And naka-life gem and rage gem siya dito. Okay. Nice. Hindi ko alam kung ilan sila dito sa clans. Pero parang mga naka-multiple accounts din ata yung iba sa kanila dito. So tulong-tulong silang magprotekta ng kanilang win streak. Grabe. Sige. Anong nangyari dito? Okay, medyo hinihintay niya yung part ni Warden dito. Okay, yun na. Pinul niya na si Warden. Sabi niya, nako, nauubos yung oras ko. Kailangan ko na siyang i-pull. Dinrap niya na dito si Queen and Mass Throwers. Uy, papasukin niya. Masakit yung area na papasukin niya. Rage Spell, Compartment. Masakit to. May mga Ricochet Cannon na naka-rage. Saka dalawang Scatter Shot. Ang daming throwers dito. Ayan. May defending MP pa. Okay. Nice Ice Golem. Hindi pa na-freeze yung Ricochet Cannon doon. Okay. Giga Bomb activated. Pero yun nga, abot na abot ng throwers niya dito yung mga Scatter Shot. Hindi na kailangan mag-invest ng Super Wall Breaker. Pero may access din pala. Gumamit din pala siya kanina. Or nabutas lang yun. Hindi ko na matandaan. And then Siege Barracks yung gamit niya dito sa may 6 o'clock. Pang counter funnel. So ayan, sama-sama lang sila dito. Maganda yung magiging flow ng troops and heroes niya dito. And then sa likod, nasa opposite side si King and RC para mag-clear ng mga defenses doon sa back end. Medyo nag-split dito yung throwers niya, yung warden niya. Nako, yung warden niya, delikado yung pwesto. Uy, grabe ka naman warden. Inasar lang ng warden yung guardian dito ni June 24. Pero sige, ang dami niya pang spell support dito. Meron pa siyang healing. Ayun. Walang nangyari. Ang galing, no, active. Pinipindot pa rin yung ability ni Warden. Pero parehas naman passive yung gamit niyang equipments. Pero sige, hindi ko alam kung ano nangyari doon. May Rocket Spear pa siya dito kay RC. At eto na nga, ginamit niya na yung free spell dito. At may kasama. Grabe ka naman, sir. May kasama pang swag na Rocket Spear and Totem Spell. GG's, nice hit. Panoorin naman natin dito yung attack sa number 4. Si Cyver. Meron siya ditong Hydra. Ano to? RC Charge Dragons! RC Charge Dragons, guys, sa Town Hall 18. So, si RC dito ay naka-Rocket Spear Electro Boots. Nag-start siya dito ng Rocket Spear. And then, saka siya mag-i-inv-inv. Meron din siyang isang revive spell dito. So, malamang para kay RC to mamaya. Si Queen ay naka-Giant Arrow Hitler Puppet. Si MP ay naka-Meteor Staff Dark Orb. Si Warden ay naka-Healing Tomb and Eternal Tomb. Okay. Ang dami niyang invis dito. May 10 pa. At ang ganda ng pwesto ng RC niya dito. Makukuha niya yung talagang mga malalaking value dyan sa compartment na yan. Tignan natin kung sa Revenge Tower pupunta to or sa Wizard Tower. Tingin ko Wizard Tower muna. Nice! Beautiful invis spell! Sinama niya yung Wizard Tower dito para talagang masecure niya yung Revenge Tower. So, beautiful invi. And then saka siya pupunta dito sa may speed. Grabe, laki ng value! May 4. Uy! Okay. Meron pa siya ditong 4 na invis at hindi niya nagagamitin. Mamaya na siguro. And then gumamit siya ng Giant Arrow para mag-activate dito yung Spell Tower sa may Town Hall part. At the same time para mas-snipe niya yung air defenses doon. Grabe naman yun, sir. Beautiful value.
And then dito na siya mag-start ng Mass Dragons with Dragon Rider sa may part ng Town Hall. Okay, nasaktan siya dito kasi naglalak target kay MP yung mga ano dito, si Guardian, especially si Guardian. Kaya napagamit siya ng Eternal Tomb dito. Mamamatay na ata si MP dito. Gagamitan niya ba ng Envy? Aray ko, namatay yung MP niya doon. Pero meron pa siya ditong, ayun, yung RC, ginamit niya na yung revive spell doon. And then kay RC niya pala gagamitin yung mga remaining Envies niya. Okay. Medyo nag-split yung dragons niya dito. May mga nasa kaliwa. And then etong iba ay nandito sa may bandang kanan. Pababa, paikot. Pero yun na nga, hindi na makakadepensa ang base dito ni Jay. Dahil ang kadami pang dragons dito ni Zyver. So ayan, medyo fast forward na natin guys para makarami tayo ng papanoorin sa kanila. Paikot na lang yung dragons nila dito. Dito. Ayan o. May baby dragon siyang ginamit dito pang clear ng konting buildings. And then ayun na, masesecure na ng mga dragons niya to pababa. And hindi makakadepensa ang base ni Jay using RC Charge Dragons. Nice hit, bossing. GG's. Okay, talon tayo dito. Punta naman tayo sa number 11 at panoorin natin dito si PC Maki. Meron siya ditong mukhang RC Walk Root Rider Valkyrie Smash sa Town Hall 18. Okay. Pero ang gamit niyang attack dito, account dito ay parang Town Hall 16 ata guys. Kung di ako nagkakamali, Town Hall 16 or Town Hall 17 to. Pero parang tingin ko Town Hall 16 yung gamit niya dito. So ayan, panoorin natin. Nag-start agad siya dito ng Rocket Spear kay RC. And then saka siya nag-envy. Normally, di ba, RC walk talaga muna. Tapos hindi nila ginagamit yung Rocket Spear. Gagamitin na lang yung pag-recall back kay RC. Pero dito, ang ginawa ni Maki, inuna niya talagang i-Rocket Spear muna bago siya mag-RC walk. So ayan, may recall spell siya dito. So isasama na lang niya si RC dito mamaya kasama na kanyang mga main pack-up troops ng Root Rider and Valkyries. Okay? Nice. Meron pa siyang recall spell. Ayun na. Okay. Hindi niya na nakuha yung multi-IT doon pero okay lang. Nakuha niya yung spell tower dito and then nag-giant arrow siya dito sa may left side para mag-activate yung Invis spell tower sa gitna. Nice. So ayan, dito na siya nag-drop. Nag-entry sa may bandang 8 o'clock ng kanyang mga Root Rider Valkyries. Kasama rin si King? Okay. Kaya kasama si King dito dahil wala naman masyadong excess building dito sa may labas at naka-earthquake boot spikeable yung king niya dito, so mas maganda kasama talaga sa gitna para mabilis makapag-open up ng walls or nung core ng base. Ayan, dito pag gumamit siya dito ng earthquake boot spikeable, bukas lahat yung walls na yan, pero hindi niya pa rin ginagamit. Hindi ko alam dahil puno pa kasi yung HP ng BK dito kaya ayun na, ginamit niya na para mabuksan yung mga walls. Kita nyo naman, parang nilinis yung gitna, boss. Parang si Noah hinati yung dagat May sound effect Loko-loko. Okay. Ay, grabe naman sisi nito ni Husky. Nasa may right side, boss. Bakit naman dyan nakalagay yung clan castle mo, bossing? Pero sige, medyo nag-split na dito yung ibang troops niya. Yung P.E.K.K.A. nasa labas. Hindi, bumalik dito sa gitna. Mauutak yung mga Root Riders niya dito. Kasi nga, sisi na lang yun nandun, sisi troops. And then, ayun na. Wasak na kay Maki tong base ni Husky. Using RC Walk. Root Rider. Valkyrie Smash. Nice hit, bossing. GG's. Okay, dito naman tayo sa number 13. Panoorin natin si Crazy For You. You know I'm crazy for you. Secret talent yon guys. Okay, panoorin natin. Meron siya ditong Mass Dragon Riders with Mass Totem Spells. Okay, next start siya dito ng Giant Arrow sa may 12 o'clock and then RC sa may right side. Uy! Aba! Ay, hindi. Town Hall 17 din ang gamit niya dito. Town Hall 17 versus Town Hall 17. Okay. And then, eto na. Ang nag-funnel siya both sides using RC and Queen. And then, the rest ng Dragon Riders niya dito ay papunta na sa gitna. So, ayan. Beautiful start and beautiful funnel from Crazy For You. Okay, gumamit na siya dito ng Eternal Tomb. Healing Tomb kay Warden. Si MP dito ay naka-Henchman, Puppet, and Dark Orb. Ang dami niya pang totem spells dito na pwedeng gamitin pang distract sa mga remaining defenses ng kalaban. So, ayan, meron pa siya ditong Dark Orb na hindi pa ginagamit. Napakarami pa niya ditong Dragon Riders. Grabe. Uy, may Super Dragon. Laman ng kanyang Stone Slammer. Okay, nice. Pero ayun na nga. Unti-unti nang nauubos ang base dito ni JZJ. Slowly but surely, meron pa siya ditong Dark Orb ni MP. Meron pang totem spell na pwedeng gamitin. At mukhang basag na ang base dito ni JCJ. Nice hit from Crazy For You. Using
Mass Dragon Riders with Mass Totem Spells. Nice hit, bossing. Dito naman tayo sa number 16. Panoorin naman natin yung attack na ginawa ni Georgia. Meron siya ditong, ano to? RC Walk with Meteor Golem and Thrower Smash. Okay. Pero wala siyang recall spell so mukhang hahayaan niya mategi si RC dito. Nagpop siya ng Rocket Spear agad. And then naka-Phoenix na pet yung RC niya dito. Okay, nice. Makukuha niya pa yung spell tower dito. Sa spell tower pupunta to. Ay, hindi! Pasaway! Sa may Archer Tower pumunta. Pero sige, okay lang. May dalawang invis pa siya dito. Makukuha niya pa yung Scatter Shot. And then nag-drop siya doon ng minion sa may bandang taas. Ay, medyo na-late siya ng invi doon. Pero okay lang. Nag-activate na yung Phoenix dito. Phoenix ability. Kaya hindi niya makukuha yung Scatter Shot sa kaliwa. Okay, sige. And then, dito na siya nag-drop ng kanyang Meteor Golems with Throwers. Warden. Log Launcher yung gamit niya dito. And then, Mass Healers. Okay. Sige. Si Warden dito ay naka-Rage Gem, Eternal Tomb. Uy, nag-Giant Arrow si Queen doon. And then, Action Figure. Si King ay naka-Snake Bracelet and Spiky Ball. Okay, Totem Spell. Ginamit niya dito sa may Town Hall part para ma-distract yung defending Queen. And then, umabot na yung kanyang Log Launcher sa may Town Hall. Ano kaya ang laman nito? Uy! Gumamit na rin siya ng Totem, ng Eternal Tomb kay Warden. Para ma-immune yung kanyang mga troops dito. Sa part ng Giga... Ano ba tawag dyan? Giga Bomb? Or Giga Explosion? Hindi ko na matandaan. Pero gumamit siya dito ng Overgrowth Spell. Ba't ang bilis ng duration? Or hindi ko lang napansin na maagad niyang ginamit yung totems, yung overgrowth niya kanina dito. Sorry, hindi tayo attentive. Pero meron pang ability dito si King, Spiky Ball, at yun na lang ang natitira. So, nandito na siya sa may back end area ng base ni Blood Hunter. Sa defending MP and defending King. Monolith takedown, successful. And then, ang dami niya pa ditong throwers. Nasa may bandang baba, kasama ng Queen and ni BK. At ayun na nga, hindi na makakadepensa ang base dito ni Blood Hunter. Nice hit from Georgia. Using RC Walk with Meteor Golem Thrower Smash. GG's. Galing. Dito naman tayo sa number 22. Panoorin naman natin si Kaiju, number 8. At meron siya ditong, grabe, nakakamiss tong strat na to. Yeti Super Arch. Guys, baka OG player to si Bossing Kaiju dahil ito yung lumang strat na hanggang ngayon buti na lang may gumagamit pa rin. So ayan, kita nyo, inihalera niya lang lahat ng Yetis dyan, and then sa likod yung mga Super Archers, and then Log Launcher, and then malamang magkakasama na rin lahat ng heroes dito sa attack na to. Ayan na. Nakakamiss tong strat na to. Grabe. Yeti Super Arch Bat Spells. So siya dito ay Town Hall, Town Hall 15 ata. Okay, Town Hall 15 versus Town Hall 15. Nakakamiss. Solid. Uy! Grabe, may bulalakaw. Nagulat ako doon. So, naka-Eternal Tomb and Rage. Naka-Eternal Tomb and Fireball si Warden. Si Queen ay naka-Frozen Arrow action. Frozen Arrow, Giant Arrow. And then si King, OG equipment. Baka OG player talaga si Bossing. Naka-Rage Vial and then Giant Gauntlet si King. Si RC dito ay naka-Seeking Shield and Royal Gem. Oo nga. Nice. So, sa ganitong strat, ang magki-cleanups na ng back-end dito ay walang iba kundi ang bat spells, guys. So, ayan ang purpose nun, with freeze spells. So, ang kailangan nyo lang i-freeze dito ay yung mga splash defenses tulad ng Wizard Tower. Ayan. Saka Scatter Shot. Yun na lang yung threat dito. So, ayan. First freeze spell, ginamit niya sa Wizard Tower. And then, ang susunod nyo ng titignan dito ay itong Scatter Shot. Saka Wizard Tower. Pero makukuha ng Queen yung Scatter Shot, kaya eto na lang ang threat sa kanyang mga bats. Yung Wizard Tower. So, ayan, fi-freeze niya na siguro to. Ayun na nga. At hindi na makakadepensa ang base dito ni Jowa. Dahil uubusin na lahat to ng bat spells niya. Yung mga remaining defenses and buildings dito. So, ayan, for cleanups na lang to. Nice hit. Nakakamiss makakita ng ganitong strat. Mass Super Yeti with Mass Super Archers and then bat spells. So, nice hit from Kaiju number 8. Okay, panoorin naman natin ginawa dito ni Levi. Meron siya ditong... Ano to? Dragons with rocket balloons and may invi. Hindi ko alam. Fireball? Uy! Fireball dragons?
Nice. Okay, sige. Kakaiba to ah. Fireball and then dragons. Okay. Tignan natin ang plano niya. Parang yung dati lang, parang mga OG player talaga sila kasi medyo may pagkakahawig yung mga ginagamit nilang mga strats dito sa mga old strategies eh. Tulad nung kasama ng dragons, Queen Charge Dragons, 'di ba ginagamit siya dati? Oy, gumamit siya dito ng Quake spell sa may Town Hall part and then in B, Fireball sa Rage spell compartment. Nice! And then may Giant Arrow siya dito, mukhang tatapusin niya yung Town Hall. Kung tama ba ako, Giant Arrow. Ay, may natira pang konti. May natira pang isa. Kinapos pa siya ng isang quick spell doon para mabasag yung Town Hall, pero wala yung problema dahil wala namang magre-repair sa Town Hall dito. Wala nang builder huts doon. And then dito niya na ginamit yung mga mass dragons niya sa may bandang 4 o'clock. Si Warden may sariling buhay sa may bandang taas. Si MP kasama ng mga dragons niya dito. And then Battle Blimp. Yung Battle Blimp ang backup plan para tapusin yung Town Hall dito. Oy! Ano yun? Ay, okay. Tinamaan ng Seeking Shield yung Town Hall. Si RC pala ang tatapos doon. And then gumamit siya dito ng Invi sa may, ano yun, multiple balloons ang laman ng kanyang Battle Blimp. Pero sige, meron pa siya dito isang totem spell and remaining rocket balloons para i-secure ang base dito ni Ray. At mukhang, ayun na nga, hindi na makadepensa ang base ni Ray dito. Nice hit from Levi. Using Warden Walk Fireball. Using Fireball Dragons. Ang ganda. Ayos yun ah. Fireball Dragons. GG sir. Okay, dito naman tayo kay Judy. Inatake niya yung number 28 at meron siya ditong Mass Dragons with Quad Clone Spells. Sige. Nag-start siya ng Giant Arrow dito. Kulang ata yung hero. Mukhang tulog yung isang hero dito ni Judy. So ayan guys, kung halimbawa Warden pa niya yung tulog dito, grabe ka naman. So ayan, halimbawa wala kayong available na Warden, pwede nyong kopyahin tong strat na to guys para makabasag pa rin kayo or makapag-cleanups kayo ng mga lower town hall sa baba. Lower na, sa baba pa. Pero ayun na nga. At pinagapang niya dito yung clone spells. Na-clone yung aray ko. Ice Golem ata yung na-clone boss. Hindi yung Super Yeti. So yun ang, hindi ko alam parang may Super Yeti ako nakita doon guys kanina eh. Pero yun nga yung isa sa problema, pag may kasama yung Super Yeti doon, once na nag-clone kayo doon, yung laman, yung katabi, yung kasama ng Super Yeti ang minsan naka-clone, tulad nito, Ice Golem yung naka-clone. Pero hindi ko alam baka mamaya Ice Golems lang talaga yung laman ng Battle Blimp niya doon. Medyo di ko maalala, pero makikita naman natin yan dito after ng attack. Meron pa siya ditong BK ability saka MP ability. So ayun na. Pwede nyo gamitin tong strat na to. Hydra Clone kung tawagin or Mass Dragons Mass Clone Spells para makapag-clean up sa baba. So ayan, GG's. Nice hit from Judy. Tignan natin kung meron nga siyang Super Yeti doon. Meron nga, ayun may kasamang Ice Golem guys. So ayan, GG's. Dito naman tayo sa number 31. Panoorin natin si 1-star Mew Mew. Town Hall 13 attack. Meron siya ditong Bleacher. Uy, ngayon ko na lang ulit nakita to. Nakakamiss guys. Bleacher Dragons. Oo nga, ayan, nag-start siya dito ng Lava Hound, pang tank sa mga defenses, and then Battle Blimp sa likod. And then, Invi, Double Clone, Rage Spell. Uy! Super Archers and Super Wizard. Yun laman ng kanyang Battle Blimp dito, and then kinlone niya, Invi. Nakakamiss yung strat na to, guys. Naalala nyo pa nung usong-uso tong strat na to, nung wala pang Root Rider na troop? Halos eto yung ginagamit ng karamihan, talagang puro Bleacher strat. So, nakakamiss. Ngayon, talagang sigurado na akong matagal na player na rin tong mga nandito sa Clash All You Want. Dahil nga yung mga strat na ginagamit nila ay yung mga ginagamit pa rin dati. Na effective pa rin hanggang ngayon. Okay, gumamit siya dito ng Frostflake RC and then Seeking Shield. Nice. Kaya lang, matetegi si RC dito. Makukuha niya ba yung single IT? Hindi niya pa nakuha. Pero okay lang, si MP dito ay naka-Meteor Staff and Dark Orb. Si Warden ay naka-Eternal Tong Rage Gem. Paikot na lang yung gagawin ng Dragons dito. So ganito. Ngayon bihira na natin makita tong ganitong strat eh. Bihira na yung gumagamit ng Bleacher. Kasi may mga strat kasing sobrang dali na eh. Kumbaga katulad nung Mass Dragons with Mass Clone Spells, ganoon na lang yung ginagamit na pang cleanups talaga sa baba madalas. Pinakamabilis na attack, pinakamataas ang chance na maka 3 star, kaya yung iba hindi na talaga nag-e-effort na gumamit ng mga iba pang strat. Kumbaga yung mga pinakamadali na lang at pinakamabilis i-execute, yun yung ginagamit nila sa ngayon. So nakakamiss makakita ng ganitong mga attack strategy, Bleacher strat. So ayan. Nice hit kay 1-star Mew Mew. Salamat sa pagpapaalala ng Bleacher strategy. So ayun.
Meron pa siya ditong Dark Orb, but ayun na nga, tinapos niya na ang base dito ni Desert Punk. Nice hit, bossing. GG's. Sarap makakita ng mga lumang strat pa rin. Na effective pa rin siya hanggang ngayon. Okay, dito naman tayo sa 35. Panoorin naman natin si 1-star Kiki. Meron siya dito. Eto. Oo nga. Legit na, guys. Talagang OG player tong mga nandito, guys. So, Queen Charge Hybrid. Grabe, ngayon ko na lang ulit nakita to, sir. Queen Charge Hybrid. Actually, yung Queen Charge, ngayon ko na lang ulit nakita. Sobrang nakakamiss yung Queen Charge na strategy. Sana makabalik pa rin yung Queen Charge na strat sa higher Town Hall. Pinatay na nila kasi yung Queen Charge talaga na strat eh. Dati talaga yung pinaka masarap makita, 'di ba? Pinaka masarap panoorin. Queen Charge Lavaloons, Queen Charge Hybrid, Queen Charge Twin Hogs, 'di ba? Queen Charge Dragons. Ang daming pwedeng i-partner sa Queen Charge. So ayan, masaya ako makakita ulit ng gumagamit pa rin ng ganitong strat, Queen Charge Hybrid. Queen Charge Hog Riders and Miners. So ayan. Nice Coco, nice balloon. May snipe dun yung Eagle Artillery. Nice. Small detail pero super effective, beautiful. Yung queen niya dito, nasa may bandang gitna na. Kaya lang hindi siya pupunta sa Town Hall. So malamang yung hybrid niya na dito ang bahala. Okay, nag-drop na siya dito ng Mass Hog Riders. And then Oy, lumilipad yung Warden ni Bossing. Mukhang nakalimutan niyang iset sa ground pero mukhang hindi naman nag-matter yon kasi mukhang ligtas naman si Warden dito, naka-Eternal Tomb and Rage Gem. Miners kasama na rin dito. Buti walang tinatamaan na Seeking Air. Hindi nakakapag-activate ng... Ayun na, meron na. Pero nakapag-Eternal Tomb na si Tatang dito at yung mga Hog Riders and Miners ang magse-secure dito ng Town Hall Park. Meron pa siya ditong... Grabe. Wasak na wasak, guys. Meron pa siya ditong RC na kahit di niya nagamitin. So ito talagang strat na to, sobrang sarap gamitin talaga hanggang ngayon. So ayan. Props kay Kiki. Maraming salamat, bossing. Grabe. Swag abilities ng heroes dito. Swag Royal Champion, Swag Rage Spell. Using Queen Charge Hybrid. GG's. Dito naman tayo sa number 37. Kay Shanks, meron siya ditong Zap Dragons. Ito, guys. Isa sa pinaka-effective. Actually, pinaka-effective na strat to sa Town Hall 10. Zap Dragons. So, babasagin mo lang dito yung mga air defenses and then kahit i-spread out mo na yung mga dragons dito. Matic 3-star na yan, guys. So, ayan. Panoorin natin siya dito. Gumamit siya ng Giant Arrow. And then si King dito ay naka-Barbarian Puppet and Earthquake Boots. Ayan na nga. Winasak niya na dito lahat ng air defenses. So, wala nang natirang air defenses dahil nakuha ng Giant Arrow yung dalawang air defenses. Lightning spell naman yung tumapos sa dalawang remaining air defenses at wala nang threat dito sa dragons, guys. Anong pipigil dyan? Kahit i-spread out mo na paikot sa base yung dragons mo dito, 3-star na yan, sure ball. So ito, yung mga Town Hall 10 sa inyo, guys, pwede nyo gamitin tong strat na to. Sobrang dali lang and sobrang effective. Sobrang kunat ng dragons dito sa Town Hall 10. At yun nga, wala na masyadong threat dito. Inferno Tower na lang na naka-multi-IT pero mangingiliti lang yan sa mga dragons, guys. Air defenses talaga yung pinakamasakit sa dragons dito. Kaya lang, wala na. Dahil binasag na gamit ang Giant Arrow and Lightning Spell. So, ayan. Yung Stone Slammer dito, buhay na buhay pa. Nakarating pa sa dulo, guys. Grabe. So, ayan. Medyo mabagal lang talaga ang galaw ng dragons dito. Medyo time is to na natin. So, nice hit from Shanks using Zap Dragons. Nice, nice. GG's. Si King, wala na magagawa yan dito. Ayun, pinagbubugahan na ng dragons. And ayun na nga. Tapos, unboxing, guys. So, ayun, dito ko natatapusin tong content sa kanila, guys. Maraming salamat. Shoutout ulit sa Clash All You Want Clan. So, sana magpatuloy pa kayo sa inyong win streak. As of now, meron silang 70 win streak. At good luck sa mga upcoming wars nila. Sana umabot kayo ng mga 1,000 win streak, guys. Maraming salamat. Na-enjoy ko tong content sa inyo dahil yun nga, nakakita tayo ng mga luma na strat, pero as of now sobrang effective pa rin. So ayun, shoutout sa Clash All You Want Clan, sa leader nila si Amocon. Maraming salamat, guys. Good luck sa future wars. GG's Clash On. Peace out. Brah.